5 Chinese vessel na iligal umanong nangingisda sa loob ng exclusive economic zone ng South Korea, pinaghuhuli ng South Korean Coast Guard, kapitan ng barko Calabozo at pinagmulta pa ng daan-daang libong dolyar. Abangan kapatid ang kompletong mga detalye, pero bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Back to the video. Nito lang April 2, 2024, hindi nakaligtas sa kamay ng South Korean Coast Guard ang 5 sasakyang pandagat ng China dahil ito sa kanilang iligal na pangingisda sa karagatang sakop ng Korea. Masigasig ang gobyerno ng South Korea mga kapatid sa pagsugpo ng mga iligal na aktibidad sa kanilang nasasakupang dagat, kung kaya't ang mga barko na ito ng China ay agad na hinuli at maging ang kapitan nito ay talagang inaresto. Ayon sa mismong Coast Guard ng Korea, noong Martes nagsagawa sila ng joint patrol kasama ang kanilang Navy at ang Ministry of Oceans and Fisheries upang sugpuin ang mga aktibidad sa iligal na pangingisda sa Yellow Sea at exclusive economic zone ng Korea sa baybayin ng Jeju Island. Ang naturang joint patrol ay kinabibilangan ng nasa 30 vessels at 3 aircraft kung saan ang mga ito ay pinakilos para sa pagpapatrolya. Sa 5 umanong iligal na Chinese fishing boat na nasa bat ng Coast Guard, isa sa mga ito ang talagang nakumpiska at ang masaklap dito, ang South Korean Coast Guard ay nagpataw ng mga multa na nagkakahalaga ng 450 million won o $333,000. At maliban sa 5 Chinese vessel na nahuli, itinaboy din ng Coast Guard ang 50 iba pang mga barko dahil sa iligal na pangingisda. Halatang takot sa South Korean Coast Guard ang mga Chinong iligal na nangingisda sa EEZ ng Korea. Katunayan, base sa ulat, agad nagpulasan palayo ang mga barko ng China at umatras nang makita ng mga ito ang mga mobilized vessel ng South Korea na nagsasagawa ng joint patrol. During the crackdown, nahuli ng Coast Guard ang mga tripulante ng Chinese vessel na pumasok sa northern limit line ng maritime border ng Korea sa Yellow Sea. Nangingisda ang mga ito gamit ang isang maliit na rubber boat habang nakaantabay naman ang isang malaking Chinese fishing vessel. Ayon sa Coast Guard, nahuli rin nila ang isang Chinese fishing boat sa tubig ng Jeju Island na naglalagay ng 31 malalaking lambat na di umano'y nagkakahalaga ng 60 million won bawat lambat. Maliban sa iligal ang pangingisda ng China, ay pinagbabawal din sa EEZ ng Korea ang lambat ng mga ito dahil nahuhuli rito ang mga pinakamaliit at pinakabatang isda. Sinira ng Coast Guard at ng Ministry of Ocean and Fisheries ang 20 sa kabuang 31 fishing nets na itinakda ng Chinese boat. Napakabalasubas talaga nitong China mga kapatid, maliban dito sa atin sa Pilipinas. Ayon sa Coast Guard ng Korea, maging sa loob ng kanila mismong EEZ, nasa tinatayang 300 Chinese vessel ang iligal na nangingisda kada araw. At nababawasan lamang daw ito kapag nagsasagawa sila ng crackdown o yung nagpapatrolya upang tugisin ang iligal na mga aktibidad ng China sa dagat. Plano ngayon ng South Korea Coast Guard na maglagay ng mahigit 500 toneladang patrol vessel sa paligid ng kanilang northern limit line water area sa Yellow Sea upang palakasin ang kanilang puwersa. The South Korean Coast Guard's newest patrol vessel is officially deployed from Jeju Island today. The 5,000-ton cutter is named Lee Chung-ho and is Korea's largest patrol vessel stationed in the Southern Sea to better guard territorial waters. Gagawa umano sila ng mahigpit na hakbang laban sa mga nagsasagawa ng mga iligal na aktibidad sa pangingisda sa Korean waters na sumisira sa yamang dagat. Mahigpit talaga kapatid ang Coast Guard ng Korea pagdating sa mga iligal na mangingisda na lumalagpas sa kanilang border sa Yellow Sea. Samantalang itong mga hinayupak na mga mangingisdang Chino ay paulit-ulit namang pumapasok sa kanilang teritoryo. Noong 2016, isang maaksyong insidente ang naganap sa pagitan ng 30 Chinese fishing vessel laban sa mga Coast Guard ng Korea, kung saan talagang niratrat ng Korea Coast Guard ang mga barko ng China na iligal na nangisda sa Korean waters malapit sa Incheon. The nation's Coast Guard fired around 200 gunshots to chase away dozens of Chinese boats fishing illegally in South Korean waters earlier this week. A Korean Coast Guard crew fired its onboard machine gun earlier this afternoon in a warning to a Chinese fishing boat operating illegally in South Korean waters. 저탄시에서 저탄이가 한미 기간 쪽에다가 거기다 줘가. Ayon sa ulat, naganap ang insidente matapos pumasok sa Yellow Sea border ang mga barko ng China, isang lugar na madalas nagtatagpo ang mga Coast Guard ng Korea at mga mangingisdang Chino. Matapos ang paulit-ulit na babala ng South Korea sa mga sasakyang pandagat ng China na huminto. Ngunit imbis na huminto, abay tinangkapang banggain ng mga ito ang barko ng Korea Coast Guard. Bago pa man makalapit ang barko ng China, pinaputok ng KCG ang kanilang machine gun bilang warning shot. Ngunit hindi ito naging epektibo dahil talagang babanggain sila ng barko ng China. Kaya ang sunod na putok ng machine gun ay doon ay pinatama malapit sa bow ng sasakyang pandagat ng China.
2 Chinese trawlers ang nahuli sa bakbakan at wala namang nasaktan. Sa ngayon mga kapatid, mas pinaigting pa ng South Korea ang kanilang pagbabantay sa kanilang nasasakupang karagatan, partikular na sa kanilang border sa Yellow Sea kung saan doon madalas pumapasok ang mga barko ng China. Minamadali na rin ng Korea ang pagkakaroon ng mas malalaking barko para tapatan ang mga barko ng China at magkaroon ng mas malakas na puwersa ng Coast Guard. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload.